At nagkaalaman na nga kung sino sa pagitan nila Wesley at Caruana ang nakapasok sa pinali. 2 games na nagkapisakan sa Blitz kasi po, pagpasok ng Rapid Games nila, puro tabla, sa Blitz sila nagkatalo. Bago natin i-analyze kung ano ang nangyari sa mga laban na yon, iwanan ko muna kayo ng puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club application. White to play. Ano kaya ang gagawing the best way dito ng White para maipanalo? Kasi po, ang black dito pa-promote na. Hindi pa angat yan ha. Pa-promote na yan. Ayan, sa mga makikita nyo pong solution ay pakilagay nyo naman sa comment section below ha. Libre lang po ang Internet Chess Club application. Downloadable sa Play Store at App Store. Magagamit nyo na po pang training. Download na kayo. Alright, unang laban. Nag-E4 si Fabi. E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6, Knight C3, Knight F6. Kung tawagin ay 4 knights game. At nag-Bishop B5, Bishop D6. Aba, kakaiba itong blitz variation nila Wesley. Time control po nila ay 5 minutes plus 3 seconds increment. Ayan, Bishop D6 ang idea para suportahan ni Wesley yung nagbabadyang po na babagsak dahil ang plano dito ay kakainin ng kabayo Tapos mawawala ng suporta, no? Kaya nag-Bishop D6. Nag-D3 para pakawalan naman ang development ng Dark Square Bishop. Nag-castling na. At nag-Bishop A4. Ayun, parang typical na Roy Lopez na umaatras pero wala pang pawn A6, ano? Nag-Rook E8, Bishop E3, A6. Ayan, parang hawig na sa Roy Lopez. Nag-A3, Bishop F8, nag-castling at nag-D6. Ayan, simpleng-simple lang po ang depensa ni Wesley. Ano? Walang parang bagsik. Hinahanap ko sa opening ni Wesley yung bagsik no? O simple lang H6, Bishop B3 at nag-Bishop E6. Ayun, tinapatan na po ang Bishop. At kinain ni Fabi, kinain ng pawn. Ayan, magdi-D5 na. Yan ang gusto ko pag may mga double po na ganyan Nagkakaroon ng D5 na buo O pero nag-Knight E2, D5 na at nag-Knight G3. Ayan, hindi po talaga kinakain yun. Kasi pag kinain ng D5, marirepair ang pagka-double pawn, pabor yun sa black. Kaya Knight G3 para sapat lang ang suporta sa pawn sa E4 at maintain pa rin ang pagka-double pawn. At nag-A5 naman para walang B4 na po pwedeng makapanggulo. Space na rin sa queen side. At nag-A4. Tinapatan ni Fabi ang space. Nag-Bishop D6. Ayan, medyo inactivate ni Wesley yung bishop niya. Nag-C3 muna, okay? At nag-Queen D7. Knight H2. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang mga ganitong klaseng E4, E5, typical na napakaraming maneuverings na ang daming paikot-ikot, no? D4, ayan, para basag na, nag-Bishop D2 lang at nag-Bishop C5. Pinagtibay ni Wesley ang kanyang pawn D4, Knight F3, bumalik uli si Fabi. Tingnan nyo po, no, kung tutusin, nakaka-boring ang laban Ayoko ng ganyan laban, ano? Nakakainis, pabalik-balik lang. Queen D6 at dito nag-Queen B3. Ayun, dito po ay si Pabi ang gustong medyo islambang ang laban. Knight D7. Ayun, kitang-kita po sa evaluation bar, hindi sumang-ayon sa tira ni Wesley. Ayun, lumamang ang puti. Ang gusto pong tira dito ay King H7. Ayun, intimano, iwas na kagad sa pin. Kung kakainin naman yung pawn sa B7, hindi pwede, makukulong yun Imagine niyo po, may kulong, ano? O pero nag-Knight D7 dito si Wesley at nag-Knight F5. Yun ang diferensya kung bakit pinapatira ng King H7 ang black dito. May Knight to F5. Hindi pwedeng kainin dahil po nakapin. O kaya nag-Queen F8, obligadong bumaba, may kain sa B7. Ay, naisahan si Wesley, no? Double attack pa. Walang kulong, bitin ng kabayo Kailangan intindihin pa Knight A7, yun, saka umatras lang yung knight kasi nga kakainin na at walang kulong, ano? Walang kulong kasi kung gaganon, kain na naman ito. Nag-Bishop B6, nako, eto, nagbabalak si Wesley na itrap ang reyna. Pero nag-Queen A6, grabe mga takbo yan, no? Sabay takbo doon, ano? Grabe mga takbo yan. Kinain ang C3 kain at nag-Queen D6, tineret. Hindi naman masasabing threat talaga. Pressure lang kasi may Queen defense. Knight C5 yung paparating para pag Knight C5, dodobolin. Ayun, makukuha yung pawn sa D3. At nag-Queen C4 kagad, takbo kagad si Pabi. King H7, ayun, ngayon palang umilag. Kasi titirahan na naman ng Knight F5 na makulit. At nag-Rook A D1.
Rook F8, nagbabadya ba ng kakain diyan, sacrifice. Nag-King H1, ayun, ilag na sa pressure ng pin. Knight C6, ayun, balik-balik na yung mga pyesa. Bishop C1, Rook B8, okay, ready lang sa B file at nag-D4 na. Ang tigas tumira ni Pabi, no? Tigas eh. Pag pinalamang mo yan, wala na eh. Oh, isang paa mo nasa hukay na kagad kapag pinalamang mo talaga. Wala na talagang, ayun, no? Umislambang na si Wesley. Kasi in effect, parang nakakainip eh. Parang sinasakal na hindi maintindihan eh. Kaya kinain na ni Wesley, nag-E5 muna, Queen D5, hamon Queen to Queen. Si Wesley pa nagamon. Sa bagay, bagsak naman yung pawn sa D4. Okay, Knight takes D4. Ang pag-asa ni Wesley, mapagana niya yung two connected pass pawns niya. Bishop B2, yun lang. Pag Bishop B2, o nga, no, babagsak ang pawn sa D5. Kinain ng F3, Rook takes D5. Sayang, kung mabubuo sana yung marcha ng connected pass pawns, maganda-ganda eh. O kaso, ayun, Knight C5, threat ang pawn sa A4, at nag-Bishop to D4. Kinain ng pawn A4, kain-kain, ayun. So dito naman, nandiyan naman sa kabila ang pangarap ni Wesley makagulo-gulo sa pamamagitan ng two connected pass pawns. Pero ayun nga, may E6. Grabe, no? Talagang ang bibigat ng tira sa level nila, mga kamatyas. Ramdam talaga ang bigat. Knight G5, hinabol ni Wesley. Sayang po, no? Tingnan niyo po yung evaluation bar, oh. Dito po sa position na to, medyo ano na siya, recovered na eh. Dapat daw is Knight C5. Dito. Dito tira para talagang kuhanin na yung pawn sa E6. Oo nga, no? Ayun, no? Slightly better na lang pag Knight C5 eh. Pero dahil nag-Knight G5, ayun ang evaluation bar na sinasabi, decisive advantage na talaga. Winning na ang puti pag gaganyan po. So, ang ginawa dito ay nag-Rook E1. Ayun, dinipensahan ng pawn E6. Kinain yung pawn. Kumbaga sa malayo na yung tama niyan eh. Kahit kainin yun eh. Ito, ang vital na kailangan ingatan eh. Knight G6 at Knight F5. Ayun na, ito na. Ito na, E7, Rook D8 na. Naku po. Ayun na, nag-Rook F8. Okay, atake sa Knight. Pumapalag pa rin si Wesley. Nag-King to G4. Kung check doon, move lang ng King G5 eh. Rook E8, bumalik uli. Rook D7. Ayun na. Wala na, di na talaga siya patatawarin ni Fabi rito. Kain. Knight F8, E7, Knight D7, Rook G6. Wala na, no? Killing softly, no? Hanip yan talaga, grabe, oh. Boom! Ayun, no? Mga ganun-ganun lang na, A4, King F3. Naisip ko kanina parang ganun, Ba't di pa ginawa ni Fabio? A3, okay, para makapanggulo, Rook A1. Wala na eh, nakalock na yung pawn eh. Depensado na eh. King F7, kinain lang. Wala na. Pinitas-pitas lang. Yan po ang patience na kailangan i-apply natin sa winning position. Kapag magwi-winning tayo, hinay-hinay lang. Huwag tayong masyadong mag-hype kasi baka mamaya mabitawan pa yung advantage. Kita nyo yung control ni Fabio. Wala na eh. Grabe mangontrol. Yan ang pag-control. Knight D6, threatening Knight X Rook. Dito po ay sumuko na si Wesley. Grabe talaga. Isang mali lang, isang sablay lang, tapos talaga sa mga gantong level. Okay, may isang laban pa po mga kamatyas na nagkapisakan sila. At mamaya, papakita ko sa inyo ano nangyari at ano ang score sa match nila. Sino na ang mga sumulong sa pinale. Okay, ito po yung pangalawa. Black uli dito si Wesley. Ayan, time control pala po ay 5 minutes plus 2 seconds increment lang. Sabi ko kanina 3 seconds eh. Sumobra pa ng isa. E4, G6, D4, Bishop G7, Knight F3. Ayan, Pirch defense ang pinasok po ni Wesley. Bishop D3, Knight C6. Tineret kagad ang pawn sa D4. C3 lang para solid. At nag-E5. Yan talaga yan para hamunin kagad ang space para hindi rin masyadong maipit ang black. Kailangan ng E5. Pero maintain na naman si Fabi, no? Ang kunat ni Fabi sa opening, napansin nyo, no? Kukunat ng opening niya eh. H3, ayun, no? Para maingat. Castling. At nag-Knight BD2, okay, labas ang mga pyesa, Knight H5. Ayan, galit si Wesley. Gusto niyang bumirada ng bawi, Knight F4, aatake. Pero kinaslingan lang ni Fabi. Nag-Queen E8. Queen E8. Parang malalim yung kunat na yan, Rook E1, kunat lang, oh. Talaga nang uubos lang ng pasensya si Fabi, Yun, B4, ayan na, nagparamdam na sa queen side. A6, A4, aatake na. Kinain na ni Wesley. Kinain ng knight. Bishop D7 at nag-knight takes, pawn takes,
Bishop D4. Grabe, palit-palit lang ang gusto, no? A5, ayun, kasi nga po ay medyo baka ma-A5-an, mapapako ang A6, kaya ginawa ni Wesley para talagang safe yan, pinangbangga na niya, no? In A5 na niya, kinain, kain, at nag-knight F3. Queen E7, angat lang. Queen D2. Okay, angat lang din para walang knight F4. Rook E8, ang kunat. E5, ayun. Binangasan na uli si Wesley ng E5. Okay, din E5 lang ni Wes. Ayun ang evaluation bar. Kitang-kita. Kitang-kita po sa diagnosis. Ayun. Ano, dapat daw dito mga kamatyas ay kain lamang. Kain lamang, slightly better for white lang. O pero medyo nasasagwaan. Masagwa rin talaga eh. Kasi parang mapupunit pagka 9 eh. Nag D5, gusto ni Wesley solid-solid lang pero ayun, pagtira ng G4, aray ko. Na-miss ni Wesley, wala na, napagod na si Wesley ano. Na overpatig na siguro. Kulong ang kabayo. Anong gagawin ngayong solution diyan? Kinain ang pawn sa B4, kain, kulong pa rin eh. Oh. Walang tatakbuhan eh. Rook B8, ayun, dito nilaban pa ni Wesley, oh. Grabe ka sigurista si Fabi, no? Sigurista, oh. Kakainin na lang ang kabayo. Talagang sinisecure pa yung mga nakabitin-bitin. Grabe, oh, sinicure pa, oh. Kain, kain. Forever kulong ang kabayo, eh. Ayun, ginanon na lang, kain, kain. Hanip talaga, grabing pabyano Caruana 'to, kinain. Okay, palag-palag pa si Wesley, pero ayun na, dinaan na sa yaman. Ito yung lagi nating sinasabing, daanin sa wala tayong magagawa. Wala po tayong magagawa dito mga kamatyas, gano'n talaga chess. Better luck next time Wesley, ika nga. Wala, eh, wala. Lumaban pa rin si Wesley, ginawa pa rin naman niya yung best niya mga kamatyas 'no, in order to, survive and ma-revive yung kanyang position dito na talagang almost, deads na deads na. Lumalaban pa rin, oh, ayan, oh. Talagang hanggang dulo, oh. Kumbaga nanggigil siya kay Pabi, walang resign, patay kung patay. Oh, todas con todas. Oh, 'yan, oh, talagang sumusuot pa, mukhang papasok pa ro'n, oh. Gumanon, gano'n, 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 ayan, hoping for miracles of draw. Wala na, deads. Uy, naka-equalize pa, oh. Ha? Ayun lang, eto po pang equalize pala, gumanon si Wesley. Ito lang daw equalize, oh. Oh, check. Pagka gumanon, sabay ay oo, hanep may gano'n pa pala, double pa pala, oh. Equalize pa. Sayang, pang-saving 'yun, O sige, paano kung gumanito? Dito naman, check, gano'n, check ulit. Ay, pang-save pa pala yon. 'Pag dito pumunta kasi kakainin lang yon. Wala na. Pagka gumanyan kasi kain 'to, knight and rook na lang matitira mga kamatyas, wala na po 'yan. Tabla na 'yan. Tabla na 'yan, gaganon. Tapos, rook F1, kain 'to, wala na. Kahit ipakain yung 2 pawns na 'yan, theoretically drawn endgame po ito. Ayan, tandaan niyo po 'yan ha, knight rook, tabla 'yan. Pero siyempre may pilit kung magkakamali ang black. Pero correct play, tabla talaga 'yan, yung ganyang klaseng endgame. Sayang ano, umangat kaagad si Wesley eh. Yun, hindi tuloy kinain, nag-rook H8. Check, gumanon, okay. Push para mahuhulihin yung kabayo. Check muna, gumanon, okay. Alright, para kunin yon. King H4. Oh, nagka-chance pa si Wesley dito, Oh, nagka-chance pa siya, nabuhay pa. Ayun, ayun, wala na, ayun, yun lang. Oh, yun lang. Chumek, dito raw ang tira. Pagka kumain doon, sabay dito. Ayun, para may push. Tabla, may tabla si Wesley. May tabla siya, oh. O kaso gumanon, ganon. Nadali pa si Wesley, sayang naman. Oo, ayan, oh. Ayun, dali na po siya, kuha na yung tore. Ayun, nakita niyo po 'no, yung style ni Caruana 'no. Unang bumibigay ang nerve ni Wesley, kasi yung style ni Caruana iniintay-intay niya, ginigiri-girian niya hanggang sa bumigay, napakatibay lang niya, solid lang na gumagapang, Pero not bad mga kamatyas, eto na po yung kanilang bracket na kailangan nating makita, not bad. Siguro maglalaban pa battle for third place 'no, Kaymer at Wesley, so tingin ko may laban pa mamaya. So ito po yung, bracket nila, ang maglalaban sa finale walang iba kung hindi si, Fabiano Caruana versus Prague. Ayan, Vincent Kaymer versus Wesley So. May laro pa mamaya si Wesley mga kamadyas. Battle for third place. Okay, malaki pa rin ang premyo nila. Dahil ang alam ko sa premyo nila mga kamadyas ay ito po yung prizes nila, Oh, ayan, oh.
Yan o, champion $200,000. Second, 125. So battle for $75,000, no? Grabe yan. Mahigit 3 milyong piso pa rin sa atin yan. 4 na milyong piso yata, no? Ang laki. O, laki ng pinaglalabanan nila. O, pag natalo si Wesley, bagsak pa rin sa 50,000, mahigit kulang-kulang 3 milyong piso pa rin, no? Solve. Ako kahit kulelat lang, okay na ako. Ang habol ko lang naman premyo, eh. Oh, ayan, oh. Oh, pero si Pabi ang malupait. Oh, kanino kayo mga kamatyas? Kay Pabi o kay Pragnananda? Sige po, comment down below. Sa pakiramdam nyo lang, kanino kayo, no? Sino magka-champion sa torneyong ito? Ayan, maraming salamat po mga kamatyas. Better luck next time kay Wesley. So, not bad. Maganda naman ang mga performance na ginawa ni Wesley from previous tournaments. Nag-champion siya sa Cinque Field, no? So, congrats pa rin kay Wesley. Siguro sunod-sunod lang ang tournament, medyo napagod na rin talaga. So, hindi natin matimpla ang katawan natin. Wala, yung kulong ng kabayo kanina, pagod na yun eh. Oo, parang ano yun, mabilis lang makita yun, pero nakulong talaga eh. Wala tayong magawa. Salamat po mga kamatyas. Don't forget to subscribe this channel. Maraming salamat po. Kita-kits sa mga susunod na update videos natin.